Welcome mga kapatid at sa ating pagpupulong ng mga saksi ni Jehovah. At bago tayo magsimula ng ating ng dalawang seksyon na nahati ng pulong natin, pahayag pangmadla at Watchtower Study. At isimulan na natin ang ating programa, ang pag-aawit. Ito'y sa awit song number 153. May tanong ako sa inyo. May kilala ba kayo sa ngayon na dahil dun sa tao na yun, nakita niyo yung katotohanan at nakapasok kayo sa organization ni Jehovah? Siguro yung nag-Bible study sa inyo o kaya kaibigan ninyo. Eto naman. May kilala ba kayo sa ngayon na dahil dun sa tao na yun, sigurado na maliligtas kayo at makakapasok sa paraiso? Siguro wala. Kasi lahat tayo nagsisikap, makatawid, makapasok sa paraiso. Pero sa Bible, merong Bible character na dahil doon sa example niya, posible sa atin na mabuhay at makaligtas, mapunta sa paraiso. Gaya ng ating tema, walang iba kundi si Jesucristo. Pero alam nyo ba sa isang kilalang reference na encyclopedia, si Jesus Christ, top 3 lang sa most influential people of all time. Oo, kahit hindi siya ang GOAT o ang greatest of all time sa mga tao na yon, sa Bible, dinidescribe naman siya bilang isang lamb o isang loving and merciful being. Kaya sapat na yon para yung mga tao maantig sa turo at halimbawa niya. Sa katunayan, sa ating recent service year report, ang bilang na nabautismohan sa buong mundo ay 296,267. Kaya kita natin, naantig sila doon sa magandang halimbawa ni Jesus. Kaya kung isa kang Bible study, na para bang hirap kang dumalo, o kaya parang ang hirap mag-Bible study, ang hirap sambahin si Jehovah, o kaya matagal ka nang baptize, siguro ilang years na o ilang decades na, pero hanggang ngayon parang hirap ka pa rin magkaroon ng lakas ng loob. Parang ang hirap makapanindigan para kay Jehovah. Makakatulong sa iyo yung halimbawa ni Jesus. Bakit? Ano bang meron kay Jesus? Well, si Jesus kasi, meron siyang track record sa Bible. Pinakita niya kung paano niya dinaig yung sanlibutan sa buhay niya. Kaya sa pahayag na to, sagutin natin yung tatlong tanong. Una, paano nga ba dinaig ni Jesus ang sanlibutan noon nung nandito siya sa lupa? Ikalawa, paano niya dinadaig ang sanlibutan sa ngayon, sa panahon natin sa ngayon? Ikatlo, paano niya dadaigin ang sanlibutan sa hinaharap pa? Tapos, habang sinasagot natin yung mga tanong na yan, tanungin natin yung sarili natin. Ano yung dapat na maging epekto niyan sa akin? Bilang Bible study o kaya bilang matagal ng saksi? Tapos, tingnan natin paano natin siya matutularan. Kaya sagutin na natin yung unang tanong. Paano nga ba dinaig ni Jesus ang sanlibutan noon? Tingnan natin ang una nating teksto. Habang hinahanap natin ang Juan 16:33, makikisuyo pala ako mga kapatid na alalayan natin. Samahan natin yung mga Bible study o bisita na katabi natin. Hanapin yung mga teksto. Para katulad nila, makita din nila yung track record ni Jesus na nasa Bible. Juan 16:33. Ang situation sa teksto na to, ito na yung huling gabi ni Jesus bago siya patayin. Na para bang sa chapter na to, meron siyang huling habilin sa mga alagad niya. Gaya ng pag-aaralan natin mamaya sa bantayan. At tingnan natin, syempre pagka may kilala tayo na may huling habilin, hindi natin kakalimutan yun. Tatandaan natin yung sasabihin nung tao na yon. Tingnan natin, 33. Sinabi ko sa inyo ang mga ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa pamamagitan ko. Daranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan. Ito yung punto. Pero lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko ang sanlibutan. Ano daw yung dinaig ni Jesus? Sanlibutan. Kung titignan natin sa study note, yung term na sanlibutan, pwede ba sanang maging successful si Jesus sa career nung panahon niya? Oo naman.
O di ba, bukod sa pagkakarpintero, pwede sana siya maging pinakamayaman at pinakasikat na doktor. Bakit? Kasi pwede siyang magpagaling ng kahit anong sakit. O ano pa? Pag nagtayo siya ng restaurant, yun din ang pinakapupuntahan ng mga tao. Kasi kaya niya magpakain unlimited. Kung merong samgyupsal noon, baka malugi. O ano pa? Baka malugi din ang punerarya at mga sementeryo ng panahon niya kasi kaya niyang bumuhay ng mga patay. Pero hindi siya nag-focus doon. Maintain niya yung standard ni Jehovah sa buhay niya. Kaya ilan lang yan, doon sa mga situation kung paano nadaig ni Jesus ang sanlibutan noon. Pero ang tanong, ano yung dapat na maging epekto ng paninindigan na yan ni Jesus sa akin? Ngayong nalaman na natin na pwede palang makapanindigan katulad ni Jesus. Makakapanindigan din tayo. Pero naalala natin yung Juan 16:33? Kailangan ba maging perfect tayo katulad ni Jesus? Hindi. Anong kailangan? Lakasan mo lang ang loob mo. Kaya tingnan natin, saan natin pwedeng i-apply yung mga situation ng katulad ng kay Jesus. O halimbawa, kapag pinipressure ka ng kapamilya mo, ng mga schoolmates mo, o kaya mga ka-office mates mo, katrabaho, nagdidesisyon ka kagad ba? Nagre-react ka ba kagad? Sige, yan na lang din gagawin ko. Kaya, nakarelate ka ba doon sa picture? Kamusta ka nung nakaraang holiday season? Mahirap bang manindigan para kay Jehovah? Minsan ba iniisip mo, pagbigyan ko kaya sila kahit isang beses lang? Total, once a year lang naman siya. Makiselebrate na rin ako. Ano yung ginawa ni Jesus? Hindi siya nagbigay ng pagkakataon sa kaaway. Pero ang lakas ng loob ba, yung paninindigan ba, ito ba yung sugod ka lang ng sugod? Ito ba yung, sige, laban lang ng laban? Yun ba yung lakas ng loob? Meron tayong matututunan sa susunod nating teksto. Dito tayo sa Roma. Roma chapter 12, verse 21. Roma 12:21. Sabi, huwag kang padaig sa masama, kundi patuloy na daigin ng mabuti ang masama. Ano sabi? Patuloy na daigin ng mabuti ang masama. Ibig sabihin, katulad ni Jesus, kapag ginagawan tayo ng masama ng mga tao, hindi tayo gagante. Maging mabait pa rin. Pero teka, applicable pa rin ba yan sa panahon natin sa ngayon? Di pa pag masyado ka naging mabait, parang kawawa ka naman. Di ba minsan dapat patikim natin sa mga tao kung ano yung ugali din natin? Merong karanasan. Karanasan ni Sister Michio Kumagay. Yung karanasan niya, mababasa sa Watchtower, December 2015. Si Sister Michio, 14 years old, nag-Bible study. E di syempre, nung nagba-Bible study siya, nalaman niya yung turo ng Bible tungkol sa mga celebration. Tapos, nung nalaman niya yon, sinabi niya sa mama niya, "Ma, hindi mo na ako sasama sa mga celebration na, kayo na lang muna." Ano reaksyon ng nanay niya? Syempre, nagalit, nainis, nag-alala, konting tampo. Tapos, sinabi niya sa mga kamag-anak niya, "Yung anak ko medyo nababaliw na brainwash na ng mga kulto." Masakit yun, nakakalungkot yun. Pero nagpigil si Sister Michio. Na doon pa rin siya sa nanay niya, pinapakisamahan pa rin niya, sweet pa rin siya. Kapag may mga panahon na naiiyak siya, sumusulat na lang siya, binibigay niya sa mama niya. Lumipas ang panahon, kalaunan, dahil doon sa kabaitan niya, yung nanay niya, isang pagpapala, nagpa-Bible study na. Ano pa? Si Sister Michio Kumagay, dahil doon sa paninindigan niya para sa tunay na pagsamba, nakapag-aral siya sa ika-143rd na klase ng Gilead. Iyan ang situation kapag anak at magulang. Paano naman kapag asawa mo ang umuusig sa'yo? Karanasan naman ni Brother Alexandru Vacar, taga Romania. Yung karanasan niya mapapanood sa March 2021 ng JW Broadcasting. Si Brother Alex,
nagpa-Bible study noong 1993. Ganon din yung asawa niyang si Dorina. Kaya lang, lumipas ang panahon, yung asawa niya tumigil na sa pagba-Bible study. Tapos, yung asawa niya naging opposer. So tuwing dadalo si Brother Alex, papahirapan niya, bibigyan ng maraming gawain sa bahay, para hindi makaalis, uutusan, pinagsasalitaan. Pero si Brother Alex, tuloy lang. Naging sweet pa rin siya doon sa asawa niya. Pero syempre, mahirap yun. Na kada dalo mo, kada labas sa larangan, may pipigil sa'yo. Kaya minsan, parang gusto niya nang sumuko. Pero pinatibay lang siya ng brother. Nag-study sa kanya na, wag, ituloy mo lang yan. Maging sweet ka lang sa asawa mo. Kaya hindi siya sumuko. Kaya lumipas ang panahon, kalaunan. Noong 2006, isang pagpapala para kay Brother Alex, nagpa-Bible study ulit si Dorina. At noong 2007, nagpabautismo yung asawa niya. At isang pagpapala kay Brother Alex na siya mismo ang naglubog at nagbautismo sa asawa niya. Itong mga kapatid na to nagtagumpay. Kasi dinaig nila ng mabuti yung masama. At dahil doon, nakapanindigan sila. Kaya sa diwa, katulad ni Jesus, nadaig din nila ang sanlibutan. Kaya natapos na natin yung unang punto. Kung paano dinaig ni Jesus ang sanlibutan. Sa ngayon kaya, paano dinadaig ni Jesus ang sanlibutan sa panahon natin? Tingnan natin ang susunod nating teksto. Dito tayo sa aklat ng mga pangitain. Apokalipsis. Apokalipsis chapter 6 verse 2. So verse 2, ang situation pala dito, si Apostol Juan, pinakita sa kanya yung isang pangitain o vision tungkol sa mga mangyayari sa ngayon, sa panahon natin. Tingnan natin kung ano yun. Verse 2, at nakita ko ang isang puting kabayo, at ang nakaupo rito ay may pana, at isang korona ang ibinigay sa kanya. At humayo siyang nagtatagumpay, at para lubusin ang pagtatagumpay niya. Para ma-visualize natin yung verse na binasa natin, tingnan natin yung sunod nating artwork. Yan. Yung mga detalye na nasa verse, pinakita yon doon sa artwork. Halimbawa, si Jesus nakasakay sa puting kabayo. Si Jesus may pana. Ibig sabihin, si Jesus mandirigma. Sunod naman, si Jesus ay may korona at humahayo siya para magtagumpay. Ibig sabihin, si Jesus ay isang hari. Kaya ang punto, sa teksto at sa artwork, si Jesus, dinadaig niya ang sanlibutan sa ngayon bilang isang mandirigma at isang hari. Salamat sa artwork. Pero ang tanong, kailan? Kailan siya nakipagdigma at kailan siya naging hari? Para sa aming mga Bible study at bisita, nagsimula siyang makipagdigma at maging hari noong 1914. Kaya ang tanong, okay, simula noong 1914, ano na yung ginagawa niya para madaig ang sanlibutan sa ngayon? Maraming paraan. Isang paraan yung nandoon sa Juan 10:27 at 28. Kung titingnan natin yung mga teksto dyan, ang isang paraan ni Jesus, binubukod ni Jesus yung mga gustong sumunod sa Kanya na mga tulad tupang mga tao. Tapos, kapag naitabi na niya, isinasama niya sa congregation, parang dito sa atin. Tapos, kapag naisama na niya dito, iingatan niya, poprotektahan niya yung mga napili niya. Diba, nabanggit natin kanina si Satanas, walang laban kay Jesus. Kasi sa diwa, si Satanas, gusto niya lahat ng tao hiwalay kay Jehovah, kontra kay Jesus. Gawa tayo ng analogy para mas maintindihan natin. Halimbawa, di ba minsan sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, kayo ang asin ng mundong to. Gawin natin literal. Halimbawa, yung mga tagasunod ni Jesus, asin. Tapos yung mga taong hiwalay, kontra kay Jesus, asukal. Sa diwa, gusto ni Satanas paghaluin yung asin at saka asukal. Natry nyo na bang ihiwalay yung asin at asukal? Di ba napakahirap kasi magkamukha lang. Pero si Jesus, sa spiritual na diwa, walang kahirap-hirap na ibukod niya yung mga tagasunod niya.
Meron bang patunay na nagagawa niya sa ngayon yan? Meron. Kayo mismo na nandito, na nasa pulong. Kayo mismong patunay na naibukod kayo ni Jesus sa mga tao. O ano pa? Alam nyo ba na sa buong mundo, meron ng mahigit 9 million na saksi ni Jehovah na naibukod ni Jesus. At sa buong mundo, mahigit 7 million ang nagpa-Bible study nitong nakaraang service year natin. At sumusulong pa yung bilang na yun. Nag-i-increase pa. Kaya nakita natin si Jesus, walang kahirap-hirap na daigin ng sanlibutan sa ngayon. Pero ang tanong, ano yung dapat na maging epekto niyan sa'yo? Ngayong nalaman na natin na merong mga pinili si Jesus, syempre, gugustuhin kong sumama doon sa grupo na yon. Hindi ako hihiwalay sa congregation. Gusto kong maingatan din ni Jesus. Pero nandun na tayo eh. Minsan ba nararamdaman mo, parang mag-isa ka lang? Oo, nag-e-effort ka naman pero parang walang nakaka-appreciate. Naglilingkod ako, pero parang walang suporta. Tingnan natin yung isang Bible character na ganyan din ang pakiramdam. Tingnan natin kung sino yun. Ikalawang Timoteo. Chapter 4, verse 17. Ikalawang Timoteo 4:17. Ang karakter dito si Pablo. Kausap niya si Timoteo. Pero ang Panginoon ay tumayong malapit sa akin at pinalakas niya ako para lubusan kong maipangaral ang mensahe at marinig ito ng lahat ng bansa. Ito, parang huling habilin na rin to ni Pablo para kay Timoteo. Isa yan sa mga huling sinabi niya bago siya patayin. Ano yung nangyari kay Pablo? Sa 17, si Jesus tumayong malapit sa kanya o pinaramdam niyang hindi siya nag-iisa. Anong epekto nun? Pinalakas siya para maipagpatuloy niya yung gawain. Kasi kung titingnan natin yung study note dun sa verse 16, nung una kasing pinagtanggol ni Pablo yung good news o yung mabuting balita. Feeling niya kasi parang wala siyang kasamang kapatid, parang wala siyang kakampi, parang nag-iisa lang siya, pinagtatanggol yung mabuting balita ng kaharian. Pero dun sa 17, pinalakas siya ni Jesus. Pinalakas si Pablo. Palalakasin ka rin niya. Basta huwag ka lang hihiwalay sa congregation. Dito ka lang. Iingatan ka, poprotektahan ka ni Jesus. Kaya nasagot na natin yung ikalawang tanong, kung paano dinadaig ni Jesus ang sanlibutan. Paano kaya dadaigin ni Jesus naman ang sanlibutan sa hinaharap? O, tingnan natin. Balik tayo sa Apokalipsis. Sa chapter 70 naman tayo. Verses 12 hanggang 14. Sa chapter 17, ang situation naman dito, pinakita kay Apostol Juan yung isang pangitain o isang vision na mangyayari sa hinaharap pa. O hindi pa sa ngayon, sa hinaharap pa. Tingnan natin. Verse 12. Ang 10 sungay na nakita mo ay sumasagisag sa 10 hari na hindi pa tumatanggap ng kaharian. Pero tatanggap sila ng autoridad bilang mga hari ng 1 oras kasama ng mabangis na hayop. Ang mga ito ay may iisang kaisipan, kaya ibinibigay nila ang kapangyarihan at autoridad nila sa mabangis na hayop. Ito yung punto. Makikipaglaban ang mga ito sa kordero o si Jesus. Pero dahil siya ang Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari, magtatagumpay si Jesus laban sa kanila. Magtatagumpay rin mga kasama niyang tinawag at pinili at tapat. Para ma-visualize natin yung mga verses, tingnan natin yung sunod na artwork. Ayan. Naalala ba natin yung music video kanina, yung inawit natin, nung pinalabas sa regional convention? Papana na si Jesus sa mga kaaway? Parang ganyan din yan, yung nasa artwork. Kita natin si Jesus bilang isang mandirigma at hari, kasama niya yung 144,000, kaaway nila yung mga kontra sa kanya. Yung mga kontra din kay Jehovah. Pero ano sabi sa 14? Magtatagumpay si Jesus laban sa kanila. Kaya ang punto, sa hinaharap, dadaigin ni Jesus ang sanlibutan sa pamamagitan na digmaan ng Armageddon.
Pupuksain niya lahat ng nag-decide na humiwalay kay Jehovah at kumontra sa kanya sa panahon na yon. Walang kahirap-hirap. Paano naman si Satanas, yung source ng kasamaan? Okay, titingnan natin sa Apocalypse chapter 20, verses 1 to 3. Iahagis, ikukulong, ibubulid si Satanas sa loob ng 1,000 years. Walang kalaban-laban. Ang tanong, ano yung dapat na maging epekto niyan sa akin, sa iyo? Para makita natin kung ano yung epekto, tingnan natin yung susunod o yung huli nating artwork. Ayan. Yan ang situation marahil pagkatapos na nabigmaan ng Armageddon. Nakita natin yung mga tagasunod ni Jesus nakaligtas. Merong ganyang pangyayari noon sa Bible. Maalala ba natin? Panahon ni Haring Jehoshaphat. Merong digmaan, pero wala silang ginawa. Sabi ni Jehovah, tayo lang kayo. Pagmasdan nyo, paano ako kikilos? Ganon din sa panahon na yon. Wala tayong kailangan gawin. Tatayo lang tayo. Hintayin natin si Jesus. Pero sa hinaharap pa yan, habang pinagmamasdan natin yung artwork, mga kapatid, mga Bible study, gawa tayo ng pagsusuri sa sarili o self-assessment. May kinalaman sa paraiso na ipinangako ni Jehovah. Isa ba ako sa mga papapasukin o isa ako sa mga papausukin gaya ng nasa likod ng artwork? Isa ba ako sa mga magtataguyod ng kinabukasan o isa ako sa mga maiiwan sa nakaraan? Salamat sa artwork. Ang sagot ay nakadepende sa paninindigang pinapakita mo ngayon pa lang. Bakit? Ba't kailangan ng self-assessment? Pag-isipan to. Kung ngayon pa lang, hirap na tayo sa paninindigan, doon kaya sa panahon na yon, makakapanindigan kaya tayo? Malamang hindi. Kaya ngayon pa lang, sikapin natin na linangin yung lakas ng loob para sa tunay na pagsamba. Kaya kinokomendahan namin lahat kayo, mga kapatid, mga Bible study at bisita, kasi present kayo ngayon. Siguro yung ilan sa atin, bago makadalo, kailangan magpaalam muna sa boss. Boss, dadalo lang ako, kailangan ko mag-early out. Siguro yung iba sa atin, kailangan magpaalam sa magulang. Ma, pa, alis na ako saglit mawawala ako ng 2 hours, balik din ako. Yung iba naman, kailangan magpaalam sa asawa. Baka kailangan lambingin muna, iyakapin, bago makadalo. Pero lahat ng sakripisyo niyo, mga kapatid, kitang-kita ni Jesus. Kaya maraming salamat sa magandang halimbawa ninyo. Kaya nakita natin yung track record ni Jesus. Natapos natin yung 3 tanong. Reviewin natin sa maikli. Ano yung mga natutunan natin kay Jesus? 3 bagay ulit yon. Una, paano dinaig ni Jesus ang sanlibutan noon? Ang sagot, Juan 16:33. Hindi siya nagpa-impluensya sa mundong to na maintain niya yung standard ni Jehovah sa buhay niya. Anong epekto niyan sa'yo? Magagawa mo ring labanan ang tukso at may maintain mo ang standard ni Jehovah sa buhay mo. Ikalawa, paano dinadaig ni Jesus ang sanlibutan sa ngayon? Doon sa Apocalypse 6:2, bilang isang mandirigma at hari, pumipili siya ng mga tagasunod niya, nilalagay sa congregation, iingatan at pasusulungin. Anong epekto niyan sa'yo? Gugustuhin mo ring sumama sa mga kapatid, sa mga gusto ring sumunod kay Jesus. Huwag na huwag kang hihiwalay sa congregation. Dito ka lang. Kasi kapag nagstay ka, makakayanan mo ang pagsalansang ng sanlibutan. Ikatlo, yung last, paano niya dadaigin ng sanlibutan sa hinaharap pa? Apocalypse 17:12 hanggang 14. Pupuksain niya ang lahat ng kaaway. Ganun lang kasimple. Ano yung epekto nun sa'yo? Kapag nakapanindigan ka sa panahon na yon, magtatamasa ka rin ng buhay na walang hanggan sa paraisong lupa. Magandang pagmasdan yung track record ni Jesus. Pero, Renz, hindi naman siguro bababa si Jesus sa tuwing uusigin ako, di ba? Tingnan natin yung huli nating teksto.
Mateo 28:20. Mateo 28:20. At itinuturo sa kanila na tuparin ang lahat ng inuutos ko sa inyo. Ito yung punto. At makakasama ninyo ako sa lahat ng araw hanggang sa katapusan ng sistemang ito. Anong pangako ni Jesus sa iyo? Makakasama mo ako. Hanggang kailan? Sa lahat ng araw. Hanggang kailan? Hanggang sa katapusan ng sistemang ito. Oo, wala sa tabi mo si Jesus. Pero nasa tabi mo yung track record niya. Nasa tabi mo yung kwento niya. Ang kailangan mo lang gawin, manampalataya sa Kanya at magdesisyon ngayon. Kaya, harinawa, sa tulong ni Jehovah, lagi tayong manampalataya sa isa na nanaig. Lagi nating isipin, paano niya dinaig ang isang daigdig na puro pag-uusig. Para masabi din natin ang sinabi ni Jesus. Nilakasan ko ang loob ko, kaya dinaig ko ang sanlibutan. Maraming salamat, Brother Renz. At Matatanda ang karunungan at nagkakaroon ng unawa ang may mahabang buhay. Ano matutunan natin dito mga kapatid? Na tayo ay pagpapalain ni Jehovah ng buhay na walang hanggan kung magiging masunurin tayo. Yun ang susi para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maging masunurin. Okay, so tingnan natin kung ano yung mga subtopic dito. Yan. Hahaba ang buhay ninyo. Pangalawa, magtatagumpay ka. Wala nang mas makapagpapasaya pa. At pagkatapos, makinabang sa mga huling habilin ng tapat na mga lalaki. Sino itong tapat na mga lalaki na ito? Binanggit dito sa dulo, na siya nating tatalakayin pagkatapos ng ating pag-aaral. Sila ay si Moises, si David at Juan. Tingnan natin kung ano yung mga matutunan natin sa kanilang mga huling habilin. Ating tagabasa, si Brother Roy Mata, kaya pakisuyo po na subaybayan natin siya sa kanyang pagbasa. Lahat tayo kailangan ng patnubay para makagawa ng matatalinong desisyon sa buhay. Sigurado makakatulong sa atin dyan ang mga elder at iba pang may gulang na Kristiyano. Kung di hamak na mas matanda sila kaysa sa atin, huwag natin agad isipin na hindi na natin magagamit ang mga payo nila. Gusto ni Jehovah na matuto tayo sa mga may edad. Mas makaranasan sila, marunong at malawak ang unawa dahil mas matagal na silang nabubuhay kaysa sa atin. Tanong natin sa unang paragraph, bakit marami tayong matutuhan sa mga may edad? Si May muna, pakinggan mo natin itong Mr. May. Sinasabi po sa Hov 12:12 na mas may karanasan po sila at marunong at mas malawak yung unawa nila dahil mas matagal din silang nabubuhay kaysa sa atin. Ayun, tama nga naman. Yung nainom nilang tubig, malulunod na tayo. Di ba? So, ano yung iiwasan natin na baka, kasi modern times na, baka sabihin natin, mas maganda itong akin. Ano yung iiwasan nating isipin tungkol sa payo ng mga matatandang may edad na? Okay? Yeah, Brother Isi, Parilyaga. Huwag daw isipin ng mga baguhan, mga kabataan na, ibang henerasyon na yun eh. Luma na yung alam nila. Hindi na applicable sa akin sa ngayon. Hindi. Kasi mas marami silang alam, mas malawak yung kanilang wisdom. Salamat. Paragraph 2 tayo. Noong panahon ng Biblia, ginamit ni Jehovah ang tapat ng mga may edad para patibayin at gabayin ang bayan niya. Ang ilan sa kanila ay sina Moses, David at Apostol Juan. Magkakaibang panahon silang nabuhay at magkakaiba rin ang sitwasyon nila. Pero lahat sila nagbigay ng magandang payo sa mga nakababata sa kanila nung malapit na silang mamatay. Itinuro nila kung gaano kahalagang maging masunurin sa Diyos. At tiniyak ni Jehovah na maiingatan sa Biblia ang mga sinabi nila. Bata man tayo matanda, makikinabang tayo sa payo nila.
Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga huling habilin ng tatlong may edad na lalaking ito at ang mga aral na matutuhan natin sa sinabi nila. So ano tatalakayin natin sa artikulong ito, mga kapatid? Ano tatalakayin natin? Bigyan natin si Brother Bart Ciares. Sa artikulong po ito, tatalakayin natin ang mga huling habilin ng tatlong may edad na lalaking ito at ang mga aral na matututuhan natin sa sinabi nila. Ayan, okay. So, magkakaiba naman. Brother Renz, sumali, please. Magkakaiba yung panahon kung kailan sila nabuhay, kung kailan na sinulat yon, at noong yung mga aklat na sinulat nila, noon pa yan. Pero dun sa 2 Timoteo 3:16, applicable pa rin yan sa ngayon kahit magkakaiba ng panahon. Kasi lahat yan ay mula kay Jehovah. Ayun. Ano yung pinakasentro ng kanilang pagtuturo, mga kapatid? Ano yung pinaka-focus ng kanilang pagtuturo? Brother Resalme Julio. Itong tatlong ito, pare-parehong naging masunurin sa Diyos. Kaya yun ang pinakamagandang punto rito. Tingnan natin kung paano sila naging masunurin sa kabila ng iba't ibang mga pagsubok na napaharap sa kanila. Yan. Ngayon, mga kapatid, bakit kaya pinasulat ito ni Jehovah sa atin? Para sa atin, ano kaya ang layunin niya? Ba't pinasulat sa atin, Brother Odi? Bakit napasulat sa Biblia ang mga karanasan nila? Bali po, naingatan po yung kanilang mga mahahalagang habilin po para po makinabang tayo sa inaharap po. Yan, okay. So, tingnan natin itong hahaba ang buhay nyo, paragraph 3. Si Moises muna ang ating pag-usapan dito. Tapat na naglingkod si Moses kay Jehovah sa buong buhay niya. Naging propeta siya, hukom, lider ng bayan at historiador. Pinangunahan niya ang bansang Israel sa paglabas sa Ehipto at nakita niya mismo ang marami sa mga himala ni Jehovah. Bukod dyan, ginamit siya ni Jehovah para isulat ang unang 5 aklat ng Biblia, ang awit 90 at posibleng pati ang awit 91. Malamang na siya rin ang sumulat ng aklat ng Job. Talagang maraming naranasan si Moses. So, ano naging atas ni Moises sa paglilingkod? Ano yung mga assignment niya? Siya nabubuhay pa dito sa lupa. Sister Marjorie. Dahil nga po tapat na naglingkod si Moises kay Jehovah sa buong buhay niya, siya po ay naging propeta, hukom, leader ng bayan at historiador. Ayan. Ano pa naging pribilehiyo niya? O doon sa binanggit. Ano? Sister Tess Litzman. Ginamit din siya ni Jehovah upang isulat yung unang aklat ng Biblia, yung awit 90, at saka yung awit 91, at posible rin yung aklat ng Job. Yan, okay. So dito na ngayon, tingnan natin kung ano yung mga sinong pinayuhan niya dito sa paragraph 4. Noong malapit nang mamantay si Moses sa edad na 120, tinipon niya ang lahat ng Israelita para ipaalala sa kanila ang mga nakita at naranasan nila. Noong bata pang ilan sa kanila, nakita nila ang maraming himala ni Jehovah at kung paano niya pinarusahan ang mga Ehipsyo. Nakita nilang nahati ang dagat na pula at nakalakad sila dito. Pagkatapos, nakita nilang pinatay ang paraon at ang buong hukbo nito. Habang nasa ilang, naranasan nilang proteksyon at pangangalaga ni Jehovah. Ngayong papasok na ang bayan sa lupang pangako, gusto silang patibay ni Moses sa huling pagkakataon. Okay, dun sa footnote, ano muna ang masasabi niyo sa footnote bago natin talakayin yung tanong? Ano napansin niyo sa footnote, mga kapatid? Brother Jean Luistro, please. Pinakita doon sa footnote na nakalulungkot, marami doon sa bansang Israel noon na lumabas ng Ehipto, hindi talaga nakapasok sa lupang pangako. Kasi alam naman natin yung nangyari, nagreklamo sila kay Jehovah, hindi sila nanampalataya. Kaya talagang sinabi ni Jehovah, 20 years and above, hindi makakapasok sa lupang pangako. So bagamat noon, marami silang nakita mga himala, hinati yung dagat na pula sa harapan nila, hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Yan. So, sino mga pinayuhan ni Moises? At bakit niya pinayuhan ito? Ano? Okay, yun. Bisita natin. Study ni... Pinayuhan ni Moises ang lahat ng Israelita, kabilang ang mga nakakita ng mga himala ni Jehovah noong mga bata pa sila. Inalala niya sa kanila ang proteksyon at pangangalaga ni Jehovah habang nasa ilang, pati na ang mga himalang ginawa niya.
gaya ng paghati sa dagat na pula at pagparusa sa mga Ehipsyo. Ginawa ito ni Moises para patibayin sila bago sila pumasok sa lupang pangako. Ayun. So nasagot na yung bakit, ulitin nga natin, bakit niya kaya pinayuhan yung mga Israelita na nakatawid, tatawid sa lupang pangako. Brother Umali, please. Gaya ng naikomento na tungkol sa footnote, karamihan kasi doon sa mga nakita ng himala ni Jehovah, hindi naisama. Kaya ang mga tumatawid na bago, hindi nila nasaksihan yung mga himala ni Jehovah dati. Kaya kailangan nila ng pananampalataya na tutulungan sila at alalayan ni Jehovah. Ayun. Ano yung mga pinaalala niya para mapatibay sila bago sila pumasok sa lupang pangako, Brother Rizal? Ang punto kasi dito, papasok na sila. Papasok na. Kaya tama lang nasabihin ni Moises yung mga ginawa ni Jehovah, mga himala, para sa ganon, mapatibay sila na manindigan silang tapat kay Jehovah at gawin nila, maging masunurin sila kay Jehovah. Ayun, pinaalala yung mga magagandang ginawa ng Diyos na Jehovah sa kanila, para mapatibay sila. Okay, dito tayo sa paragraph 5, please. Ano ang sinabi ni Moses? Sa Deuteronomio 30, talatang 19 at 20, saksi ang langit at lupa sa gagawin ninyo. Binigyan ko kayo ng pagpipilian, buhay o kamatayan, pagkapala o sumpa. Piliin ninyo ang buhay para manatili kayong buhay. Kayo at ang mga inapo ninyo. Ibigin ninyo ang Diyos ninyong sa Jehovah. Makinig kayo sa tinig niya at manatili kayong tapat sa Kanya. Dahil siya ang inyong buhay at siya ang magpapahaba ng buhay ninyo sa lupaing ipinangako ni Jehovah sa inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob. Balik sa parapo, ipinaalaala niya sa mga Israelita ang magandang buhay na naghihintay sa kanila. Dahil sa pagpapala ni Jehovah, pwede silang mabuhay ng mahabang panahon sa lupaing ipinapangako niya sa kanila. Mabunga ang lupaing iyon at napakaganda. Ganito iyon inilarawan ni Moses para sa kanila. Malalaki at magagandang lungsod na hindi kayo ang nagtayo. Mga bahay na puno ng iba't ibang magagandang bagay na hindi ninyo pinagpaguran. Mga imbakan ng tubig na hindi kayo ang naghukay. Mga ubasan at mga punong olibo na hindi kayo ang nagtanim. Okay, so dito ngayon sa paragraph 5, ang tanong, sa huling habilin ni Moises sa Deuteronomio 30:19-20, anong katiyakan ang ibinigay niya sa mga Israelita? Yeah, Sister Ciares, Lara. Tinitiyak ni Moises na makakapasok lamang ang mga Israelita at makakasama sa lupang pangako kung susundin nila ang tatlong binili niya sa Deuteronomio 30:20, which is po kung iibigin nila si Jehovah, makikinig sa tinig niya, at mananatiling tapat sa Kanya. Paano niya kaya dinescribe yung kalagayan sa lupang pangako para mapatibay ba sila? Paano dinescribe ni Moises? Siyempre, pampatibay yun eh. Paano niya kaya dinescribe? Pansin niyo, Sister Ampi? Ang magandang buhay ay tiyak ng ating Diyos na Jehovah ang lahat ng mga pagpapala ng mahabang panahon sa lupaing pinangako niya at mabungang lupain. Okay, tandaan natin mga kapatid, ang nakatawid doon, yung mga 20 years old and below, kumbaga wala silang experience sa agrikultura, sa ano pa man, kasi nasa wilderness sila, Ito ngayon ang magandang tanong natin. Bakit advantageous sa kanila yung mga nakatawid o yung tatawid sa lupang paraiso? Okay? Brother Rizal. Ayan, yan na rin. Deuteronomy 6, Brother Rizal. Okay. Tulad nga na nabanggit na mga bata to, hindi pa masyado sa trabaho, hindi pa sila sanay sa pagbubukid. Kaya papasilin natin sa magiging titiran nila. Ando na, kompleto na. Hindi na nagtanim, may nakatanim na. Hindi na magtatayo ng bahay, may nakatayo na. Hindi na sila maghuhukay ng mga balon kasi may naghukay na. Kaya kumbaga, napakaganda na talaga ng buhay na naranasin nila. Kaya lang, ang kahilingan, maging masunurin sila kay Jehovah. Ayun maging masunurin. Andun pa rin yung punto, obedience, So, napansin niyo mga kapatid, ganda ng... Si Jehovah, nakita niyo doon sa binasa kanina, meron siyang nilagay na buhay at kamatayan. Pero ano yung suggestion niya, Sister Lydia Vasquez?
Napakabait ni Jehovah, nagsasuggest pa siya. Hindi niya tayo pinilit kung ano yung pipiliin natin, kundi binigyan niya tayo ng kalayaang magpasya kung ano yung gusto natin. Pero ang sabi nga niya, pag pinili mo ito, magiging ganito ang buhay mo. Pero pag pinili mo naman yung isa, magiging masama ang buhay mo. So kailangan ka talagang mamili. Ayan, tingnan natin ngayon. Ano nangyari dahil hindi sila naging masunurin sa paragraph 6. Binabalaan din ni Moses sa mga Israelita na kung gusto nilang manatili sa mabuang lupain iyon, kailangan nilang sumunod sa mga utos ni Jehovah. Sinabi sa kanila ni Moses na piliin ang buhay. Para magawa yan, kailangan nilang makinig kay Jehovah at manatiling tapat sa Kanya. Pero hindi yan ginawa ng mga Israelita. Kaya hinayaan ni Jehovah na masakop sila at madalang bihag ng Assyria at pagkatapos ng Babylonia. Bakit hinayaan ng Diyos na sakupin ng ibang bansa ang Israel? No, bakit pinayaan niya natalo ito? Bayan niya ito di ba, Sister Jen? Kahit nga po nagbigay na ng babala si Moses sa mga Israelita, hindi po sila naging masunurin kay Jehovah. Hindi sila nanatiling tapat, kaya naman hinayaan ni Jehovah na sakupin sila at maging bihag pa nga ng Assyria at Babylonia. Ayun, no. Sister MJ, baka may nakita ka pang ibang punto rito, please. Hinayaan sila ni Jehovah na sakupin. Dahil doon sa ulat din ng Ikalawang Hari 17:6-8, kinalimutan nila si Jehovah na nagpalaya sa kanila sa Ehipto at sumamba sila sa ibang mga Diyos. Okay, Brother Mike. Ma'am. Baka maisip po natin, baka malapit naman ang Diyos na Jehovah, pero hindi. Kasi sa Ikalawang Kronika 36:15, paulit-ulit silang binigyan ng babala ni Jehovah. Patuloy silang tinutulungan. Kaya kita-kita po talaga doon yung pag-ibig din ni Jehovah para sa kanila. Ayan, hindi nila binigyan pansin yung babala. Ano tuloy nangyari? Hindi sila pinabayaan. May babala Brother Odie. Nangyari sa kanila yung Deuteronomio 30 verse 19 and 20 na kung hindi sila susunod, ipapahintulot ni Jehovah yung kapahamakan at pagkalipol, pati na rin yung pagkawala ng mga pagpapala na inilaan ni Jehovah sa kanila. Ayan, kaya tinalo sila ng Babylonia at Assyria, katulad na naikomento kanina. Tingnan natin dito sa paragraph 7. Ano ang aral para sa atin? Kapag masunurin tayo kay Jehovah, patuloy tayong mabubuhay. Gaya ng mga Israelita na papasok na noon sa lupang pangako, malapit na rin tayong pumasok sa ipinangako ng Diyos na bagong sanlibutan. Magiging paraiso ng buong lupa. Wala na doon ang dyablo at ang mga demonyo. Mawawala na ang huwad na relihiyon na naggalayo sa mga tao mula kay Jehovah. Wala na rin mga gobyerno ng tao na magpapahirap sa mga sakop nila. Walang lugar doon ang mga rebelde. Doon, susunod ang mga tao sa matuwid na mga utos ni Jehovah. Kaya magkakaisa ang lahat at magiging payapa. Dahil dyan, mamahalin at pagtitiwalaan nila ang isa't isa. Hindi ka ba nananabik na mabuhay sa paraisong lupa? Kung susundin natin sa Jehovah, pwede tayong mabuhay doon. Hindi lang ng daan-daang taon, kundi ng walang hanggan. Okay, salamat. Sa paragraph 7 tayo. Ano matuhan natin sa mga sinabi ni Moises? Yung mga sinabi niya sa Deuteronomio kanina, 30:19-20. Ano matunan natin doon? Okay, sa Zoom kaya, baka hindi ko nakatingin, sorry. Okay, dito, Sister Dimakali naman, please. Yung aral po na matututunan natin kay Moises na kapag naging masunurin po pala tayo, ay patuloy po tayong mabubuhay. Gaya nila noon nung papasok po sila sa lupang pangako. Kaya ganun din po sa kalagayan natin ngayon na magiging paraiso po ang buong lupa, wala na po ang dyablo, mawawalan rin po yung mga huwad na relihiyon, pati mga gobyerno po ng tao. Bakit kaya mahalaga mga kapatid? Para makamit natin yung buhay na walang hanggan. Yung mga dinescribe dyan, paano yung huling habilin ni Moises, Pwede ba nating, paano tayo napatibay nitong mga dinescribe dito, nakalagayan sa lupang paraiso na ito, sa lupang paraiso na, tapos na tayo sa lupang pangako, lupang paraiso na. Brother Chito. Mas ma-advantage sa atin sapagkat sa bansang Israel, pumasok sila, may mga bansa pa sa paligid na masama, andun pa yung mga demonyo, may mga huwad pang relihiyon, at may mga rebelde pa. Pero doon, sa lupang pangako, wala na talaga. Kaya sa atin ay napakahalaga,
advantage sa atin to kuhambing sa kanila. Kaya lang ngayon lang kasi, may kondisyon pa rin kung makapit yung pagkamasunurin. Tandaan natin, nakakita sila ng mga himala noon. No? Kasaksihan nila kung gaano kapangyarihan at kabait si Jehovah. Pero naging masuwayan pa rin sila. Kaya sa atin, dapat matuto tayo, kaya may payo sa atin dito na dapat matuto yun para hindi natin maulit yung kapagkamasuwayan nila at mabuhay tayo ng walang hanggan. Yun, hindi ba? Tama. Okay, so tingnan natin yung picture, please, paragraph 7. At pwede ba natin i-describe yan sa modern times, sa ating panahon na, no? Ha? Bakit napakahalaga ang pagiging masunurin dyan sa picture na yan? Yeah, okay, Brother Rama. Sister Risa naman, please. Doon po sa unang larawan, makikita po natin yung mag-asawa na nagka-cart witnessing. Ano pa pinapakita niya isang sisters, yung phone niya doon sa isa na lumapit sa cart. At doon naman po sa ikalawang larawan, makikita po natin na dahil naging masunurin po itong mag-asawang ito, patuloy po silang nabuhay sa paraisong lupa. Ano pa na-enjoy nila yung walang hanggang buhay kasama po ng marami. Yan. Dahil masunurin sila, doon sa kaliwa, sinunod nila yung preaching, nangangaral sila, nagtuturo. Ano itsura ngayon dito sa lupang paraiso? Anong pagkakaiba na ngayon nung sila ay nasa lumang sanlibutan at ngayon nasa paraiso na? Ano napansin niyo mga kapatid sa dalawang mag-asawa? Brother Mihulio, please. Kita natin doon sa nagkakat na mag-asawa, matanda, may edad na may tanda na nga eh. At ibig sabihin, nanatili silang tapat sa paglilingkuran ni Jehovah hanggang sa magkaedad sila. At dahil doon, sa pagpapala ni Jehovah, sila ngayon ay pinagpala sa paraisong lupa. At sigurado, alam natin na sila, hindi naman sila manatiling matanda, kundi talagang sila ay babata. Kaya sila magkakaroon ng mahabang buhay. Yeah. Ano pa napansin nyo? Meron pa. Tama yun. Bilanggit. Brother, Sister CK naman, please. At sa larawan, hindi lang yung mag-asawa ang patuloy na sumusunod kay Jehovah. Yung pinapangaralan din ay makikita sa larawan sa kabila, sa right side, malamang makakapiling na rin nila sa paraiso. Okay, mag-focus tayo doon sa mag-asawa. Ano napansin yung pagkakaiba doon sa una saka sa pangalawa? Na nawala na sa kanilang mukha. Yeah, Brother Renzo Valley. Talagang Wala na silang salamin. So, ibig sabihin, malabo mata nila dahil sa edad, pero doon sa paradise, sa paraisong lupa, lahat ng iniinda nila mawawala na, pati yung paglabo ng mata. Ayan, di ba? Dahil sila ay masunurin. So, susunod tayo na paragraph naman, paragraph 8. Kung lagi nating iisipin ang ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, gugustuhin nating maging masunurin sa Kanya kahit may mga problema. Matutulungan din tayo ng pangakong iyan na malabanan ng mga kahinaan natin. Isang brother na maraming taon na misyonero sa Afrika ang matagal lang nakikipaglaban sa isang kahinaan. Sinabi niya, kapag naisip kong pwedeng mawala ang pag-asa ko na mabuhay na walang hanggan, nagiging mas determinado akong labanan ang kahinaan ko at magsumamo kay Jehovah. Sa tulong niya, napagtagumpayan ko ang kahinaan ko. Okay, basahin nga natin yung Judas 20:21 para paano nakatulong ito sa kapatid. Ayan, basahin mo na itong Sister Redumbria. Pero kayo, mga minamahal, patibayin ninyo ang inyong kabanal-banalang pananampalataya at manalangin kayo taglay ang banal na Espiritu para mapanatili ninyo ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos habang hinihintay ninyo ang awa ng ating Panginoong Hesukristo na umaakay sa buhay na walang hanggan. Salamat. Ngayon, ang tanong natin, paano nakatulong sa isang matagal ng misyonero ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan? Yan. Sister Rose Libres. Nag-focus nga siya o laging sinaisip niya yung pangako na buhay na walang hanggan na madali niya itong maiwala. Kaya naging determinado siyang labanan yung kanyang mga kahinaan sa tulong ng kanyang panalangin at pagsusumamo kay Jehovah ayon sa Judas 20:21. Kaya tayo din naman, mag-focus tayo sa buhay na walang hanggan para malabanan din natin yung ating mga kahinaan ngayon. Ayan, halimbawa may problema ka ngayon, bigat, talagang
Ano ang makakatulong sa iyo para sa itong Judas 2021? Ano? Ito kapatid ni Kristo yung sumulat nito, ano? Hindi si Judas Iscariote, para sa mga bisita natin. Ano? Okay, halimbawa may problema tayo. Paano makakatulong itong Judas 2021? Kapatid. Brother, dito naman, si Barsi. Anong dapat nating isipin para sa ganun? Sa totoo, sa panahon natin talagang nasamut-sari ang problema natin. No? Pero ang kailangan natin dito ay yung manalangin tayo. Ay una-una, yung pag-ibig natin sa Diyos ni Jehovah. Manalangin tayo, magtiwala sa Kanya. Higit sa lahat ay maging tapat tayo sa Kanya at gawin natin yung Kanyang kalooban. Para tayo manatili sa Kanya, ay gawin natin yung Kanyang kalooban. Siyempre, kung minsan tayo may kahinaan, di ba? Uphill struggle yan eh. Uphill, kung minsan mabibigo tayo. Anong gagawin mo pagka nabigo ka sa iyong kahinaan? Brother June Rodesora. Lagi nating isipin at bulay-bulayin yung gantimpala ng Diyos na Jehovah at yung pag-ibig niya, bakit niya inilaan itong mga pagpapalang ito. Kung isipin natin yon, magpo-focus tayo doon, ayan, mapaglalabanan natin yung mga struggle o yung mga kahinaan natin. Ayan. Halimbawa naman, sa ibang banda naman, kapag naisip mo pwedeng mawala yung pag-asa na buhay na walang hanggan, ano may tutulong nito sa iyo? Ano, pagka inisip mo, baka hindi ako makaligtas. Ano ang magiging pagnanais mo ngayon na gawin? No? Meron no? Brother Jean Luistro. Kapag naisip natin ang posibilidad, yung panganib na mawala natin, yung pag-asa natin na mabuhay na walang hanggan, edi magpapangyari iyon sa atin na mas maging determinado na paglabanan yung mga kahinaan natin, yung mga hamon sa ating paglilingkod kay Jehovah. Yeah. Kasi tinitiyak naman sa atin nung Judas 2021 na sa tulong ni Jehovah, mapaglalabanan natin yung magiging matagumpay tayo. Basta lagi lang tayong humingi ng tulong mula sa Kanya. Ayan. Ano yung hihingin mo kay Jehovah para matulungan ka niya? Yung malakas na puwersa niya kasi yun lang ang pwede makatulong Sister, dito naman. Kailangan po nating magsusumamo sa magitan ng panalangin para tulungan tayo ni Jehovah. Holy Spirit, at patibayin yung ating pananampalataya. Okay? Dito tayo ngayon sa magtatagumpay ka, paragraph 9. Mabuting hari si David. Isa siyang mandirigma at propeta. Magaling din siya sa musika at paggawa ng tula. Pero marami siyang pinagdadaanan sa buhay. Matagal siya nagtago dahil gusto siyang patayin ni Haring Saul. Nang maging hari na siya, kailangan niya magtago ulit dahil gusto ng anak niyang si Absalom na agawin ang trono at patayin siya. Sa kabila ng lahat ng ito at ng mga kahinaan niya, nanatiling tapat si David sa Diyos sa buong buhay niya. Inilarawan siya ni Jehovah na isang lalaking kalugod-lugod sa puso niya. Kaya dapat lang napakinggan natin ang payo ni David. Ano mga pagsubok ang naranasan ni David? Matindi ito. Okay, si brother ko naman dito. Matagal nga pong nagtago si David dahil po gusto nga po siyang patayin ni Haring Saul. At nung naging hari naman po siya, kailangan niya na naman po magtago ulit ng matagal na panahon dahil gusto naman pong agawin ng sarili niyang anak na si Absalom ang trono sa kanya at patayin siya. Pero sa kabila nga po ng mga pagsubok na iyon, nakayanan niya pa rin po iyon dahil po sa tulong ni Jehovah at naging tapat pa rin po siya buong buhay niya sa kanya. Ayun, nanatiling tapat siya sa kabila ng ganung pagsubok. Kaya bakit natin dapat siyang pakinggan? Yung pagka nagpayo si Haring David, bakit kailangan natin pakinggan ang sinabi niya? Ano ba sinabi ng Diyos ni Jehovah sa kanya? Brother Henry Flores, kung bakit dapat natin siya pakinggan? Dapat natin siya pakinggan dahil sa maganda niya makaranasan, mga pagsubok, nanatili siyang tapat pa rin kay Jehovah. Kaya naman, ang sabi ni Jehovah, siya'y kalugod-lugod sa kanya. Ayan, okay. Tingnan natin kung ano yung pinayo niya sa kanyang anak bago siya mamatay. Tingnan natin ngayon ang payo ni David sa anak niyang si Solomon na papalit sa kanya bilang hari. Pinili ni Jehovah si Solomon para magtayo ng templo kung saan sasamba ang bayan. Napakabigat na atas niyan. Kailangan niya rin ng tulong ni Jehovah para pamunuan ang bayan. Ano kaya ang ipapayo sa kanya ni Jehovah o ni David? Tingnan natin.
Pinayuhan ni David, o bakit pinayuhan ni David ang anak niyang si Solomon bago ito maging hari? Dito naman, Sister Umali, please. Napakabigat po kasi ng atas na gagampanan ni Solomon. At ito nga po yung pagtatayo ng templo. At sinabi nga ni David sa unang Kronika 22:5 na si Solomon ay bata pa at wala pang karanasan. Kaya kailangan talaga siyang payuhan. Ayan, tingnan natin kung ano yung pinayo niya sa paragraph 11. Ano ang sinabi ni David? Sa unang hari, kabanatang 2, salatang 2 at 3, malapit na akong mamatay, kaya magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang obligasyon mo kay Jehovah na iyong Diyos sa pamamagitan ng paglakad sa kanyang mga daan at pagsunod sa kanyang mga batas, mga utos, mga kahatulan at mga paalaala, gaya na nakasulat sa utosan ni Moses. Sa gayon, magkatagumpay ka anuman ang gawin mo at saan ka man magpunta. Balik sa parapo, sinabi ni David kay Solomon na kung susunod siya kay Jehovah, magkatagumpay siya sa buhay. At sa loob ng maraming taon, talagang naging matagumpay na hari si Solomon. Nakapagtayo siya ng isang napakagandang templo at nakapagsulat siya ng ilang bahagi ng Biblia. Nakilala siya dahil sa talino at yaman niya. Pero gaya ng sinabi ni David, magiging matagumpay lang si Solomon hanggat sinusunod niya si Jehovah. Nakakalungkot. Sumamba sa ibang mga Diyos si Solomon pagtanda niya. Dahil doon, naiwala niya ang pagsang-ayon ni Jehovah at hindi na siya binigyan ng Diyos ng karunungan para pamunuan ng mabait at makatarungan ang mga sakop niya. Anong katiyakan ang ibinigay ni David kay Solomon sa unang hari 2:3 at paano yun naging totoo? No? Sister Nableya, please. Kung susunod si Solomon kay Jehovah, magtatagumpay siya sa buhay ayon sa unang hari 2:3. Yan, okay. So nakapagtagumpay ba si Solomon sa payo ni David? Sinunod niya ba? Sister Sherin. Naging totoo naman po ito dahil sa loob ng maraming taon na namuhay si Solomon ayon sa pamantayan ng Diyos ni Jehovah. Totoong naging matagumpay nga po siya. Napatayo niya talaga yung napakagandang templo, nakapagsulat siya ng ilang bahagi ng Biblia at nakilala pa siya bilang ang pinakamatalinong tao na nabuhay. Ayan. Pero ano nangyari? Hindi siya, okay, sumusunod siya pero nung hindi na siya sumunod, ano nangyari? Brother, dito naman si Tom, please. Makikita nga natin yung epekto ng hindi pagsunod ni Solomon. At nung siya ay matanda na, naitalikod niya yung pagsang-ayon ng Diyos ni Jehovah dahil doon sa mga bagay na ginawa niya. Nag-asawa siya ng mga pagano na hindi lingkod ni Jehovah. At sa ganon, talagang naiwala niya yung pagsang-ayon ni Jehovah. Ayun, oo. Tingnan natin dito ngayon kung ano matutunan natin kay Haring David sa sinabi niya kay Solomon. Okay, 12. Ano ang aral para sa atin? Kapag masunurin tayo kay Jehovah, magtatagumpay tayo. Hindi naman tayo pinangakuan ni Jehovah na magiging mayaman at kilala tayo gaya ni Solomon. Pero kung susundin natin ang Diyos, bibigyan niya tayo ng karunungan para makagawa tayo ng matatalinong desisyon. Makakatulong sa atin ang mga payo ni Jehovah kapag nagdidesisyon tayo pagdating sa trabaho, edukasyon, libangan at pera. Maingatan din ito ang kaugnayan natin sa Kanya at ang pag-asa nating mabuhay ng walang hanggan. At kapag sumusunod tayo sa Diyos, magkakaroon tayo ng mabubuting kaibigan at masayang pamilya. So anong matutuhan natin sa mga sinabi ni David? Okay, so Zoom. Ano matutunan natin, Brother O.D. Belmonte, please? Matututunan po natin na kapag sumunod tayo kay Jehovah, magtatagumpay tayo at makakuha po tayo ng karunungan para gumawa po ng matatalinong desisyon. Yung mga payo nga po na makakatulong sa atin sa iba't ibang aspeto tulad po ng trabaho, edukasyon, libangan at pera. At yung matibay na kaugnayan po kay Jehovah at mabuhay po ng walang hanggan sa paraiso. So dito sa pinag-aralan natin, ano ang pinakamahalaga? Anong pinakamahalaga na mas mahalaga pa sa buhay natin kapag sinunod natin yung payo ni Jehovah? Ano yung pinakamahalaga na maingatan natin? Brother Jeric, Maestro. Yung una, yung kaugnayan natin mismo sa Diyos na Jehovah. Ayan, oo, mas mahalaga yon sa buhay natin, yung relationship natin kay Jehovah.
So tingnan ngayon natin yung larawan ngayon, please. Flash yung picture. O anong habilin? Ano nakita niyo? Ano yung nakita niyo diyan? Malapit na mamatay si Haring David diyan eh. Ano yung nasa kaliwa, ano yung nasa kanan? Describe na natin, Brother Jean Luistro, please. Doon sa kaliwang larawan, pinapakita doon yung sinasabi na ni David, yung habilin, yung parting words niya para kay Solomon. Dinescribe pa nga na nakahawak pa nga siya ng kamay doon sa kanyang anak para talagang may sa puso ni Solomon yung payo ni David na talagang sundin lagi si Jehovah at pag sinunod mo lagi si Jehovah, magiging matagumpay ka kasi magkakaroon ka talaga ng karunungan na magagamit mo. Doon naman sa kanan, pinapakita naman noon yung isang paraan na kung saan nagbibigay ng karunungan si Jehovah sa ngayon. Yung isang pioneer, ma-attend siya ng Pioneer Service School, tapos nagtataas siya ng kamay kasi nga talagang tinuturuan sila. So pinapakita lamang noon na kung noong unang panahon si Jehovah nagbibigay ng karunungan sa kanyang mga lingkod, ganun din sa panahon natin sa ngayon. Yeah, so ngayon mga kapatid, para sa mga kabataan, bakit pinakamagandang edukasyon ang Pioneer Service School? Bakit natin masabi? Ano ba natutunan natin diyan kung bakit yan ang pinakamagandang edukasyon? Okay. Yeah, Brother de Los Angeles, please. Halimbawa, yung mga kabataan po kasi, commonly iniisip nila, yung secular na edukasyon, yung pinaka-the best. Pero yung pagtuturo kasi ni Jehovah, katulad ng Pioneer Service School, yun talaga ay sagradong edukasyon at lahat ng karunungan, yun ay tinuturo sa atin mula mismo sa Diyos na Jehovah. Ayan, oo. Kaya yan ang pinakamataas na edukasyon eh. Ano pa na? Brother Chito, please. Batas sa Solomon dyan, para mga kabataan din, no? Nagtagumpay siya una, talagang lahat pinagpala sa Jehovah, pero dakong huli, kahit mataas ang kanyang edukasyon, nabigo rin siya. No? So yun ang dyan, yung karunungan mo kay edukasyon niya, yung talagang nagpapaligaya, at ang isa at naging nagtagumpay at kontento sa buhay. Ayan. So, anong requirements para maging maka-enroll ka sa pinakamataas na edukasyon na yan? Anong requirements, mga kapatid? Mag-apply ka muna then, bago ka ma-enroll, sige, Sister Romali, please. Pwede nga po na mag-apply ng pagiging regular pioneer at aabutin nga po nila yung kahilingang oras na 50 hours na lang. At karagdagan nga po kung bakit ito yung pinakamaganda o kung sasanlibutan kasi higher education. Pero ito highest education. Kaya talagang napakataas kasi ang instructor dito ay si Jehovah. Yan, tama yun, di ba? Napakaganda niyan. At ilang taon bago, halimbawa, nag-pioneer ka na ngayon, ilang taon bago ka maka-enroll sa Brother Rizal? Tandaan ng mga kabataan ito, tingnan nyo, hindi mahirap eh. Kung tuloy-tuloy yung auxiliary pioneer after baptism, within 1 year, pwede ka na, qualified ka na sa PSS. Yun, 1 year lang, mga kapatid. Isipin nyo, pagka nag-aral ka, libre pagkain, walang enrollment, walang bayad lahat, at may libre tirahan pa. Isipin nyo, ito ang pinakamagandang edukasyon, libre. Pero bago ka, dito ngayon, susunod, tingnan natin kung ano yung patunan pa natin. Inisip ni Carmen na taga Mozambique na kailangan niyang kumuha ng mataas na edukasyon para magtagumpay sa buhay. Kaya pumasok siya sa universidad at nag-aral ng architecture. Sobrang nag-enjoy ako sa pag-aaral, ang sabi niya. Pero inubos noon ang oras at lakas ko. Nasa school ako mula 7:30 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Nahirapan akong dumalo, kaya humihina ang spiritualidad ko. Alam kong pinipilit kong maglingkod sa dalawang Panginoon. Ipinanalangin ni Carmen ang sitwasyon niya at nag-research sa mga publikasyon natin. Sinabi niya, dahil sa mga gandang payo sa akin ng mga elder at ng nanay ko, nagdesisyon akong huminto na sa pag-aaral at maglingkod kay Jehovah ng buong panahon. Masayang-masaya ako dahil alam kong isa ito sa pinakamagandang desisyong nagawa ko. Ano ang mga ginawa ni Sister Carmen para makapag-desisyon siya ng tama at maging matagumpay sa buhay? Anong kanyang ginawa? Okay, describe natin. Brother Luistro, please. So, background muna, si Sister Carmen ay nakatira sa Mozambique. May Africa yata to.
Okay. At pinakita rito na naka-enroll siya sa isang university, nag-aaral siya ng architecture. Nakita niya yung kalagayan niya, nagsasuffer yung spirituality niya kasi nga naman, nasa school siya mula 7:30 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Kaya wala talaga siyang panahon para sa kanyang paglilingkod kay Jehovah. Pero ang magandang ginawa niya, pinalalangin niya kay Jehovah ito. Pagkatapos, nag-research din siya sa mga publikasyon natin. At kumuha rin siya ng mga payo mula sa mga mature na mga kapatid at sa kanyang ina. At sa ganun, napayuhan siya na iwan ang university at maglingkod kay Jehovah ng full-time. Ayun. Ano kaya nangyari? Halimbawa kasi dyan, ano kaya mas mabuting ginawa niya para hindi na siya nanghina? Kailan siya lumapit sa Diyos? Ano muna ang dapat niyang ginawa bago siya magdesisyon na mag-aral? Ano muna sanang ginawa niya bago kumuha ng higher education? Mayroon tayong bisita. Gustong sumagot ata. Nagtataas po ba ng kamay si Mike na lang. Si Mike. Okay. Sana nga po nakapag-research si Sister Carmen or nakapag-pray po muna bago siya nag-take or kumuha ng higher education. Oo, tama yun. Pero maganda pa rin naging resulta. Okay, dito na ngayon sa kung ano yung mensahe ni Moises at David kasi tapos na tayo sa dalawa. Tingnan natin. Mahal na mahal ni na Moses at David si Jehovah at alam nila kung gaano kahalaga ang pagsunod sa Kanya. Sa mahuling habilin nila, pareho nilang pinayuhan ang mga kausap nila na tularan sila at manatiling tapat kay Jehovah. Pareho rin silang nagbabala na kung hindi manatiling tapat ang isang tao kay Jehovah, maiwawala nito ang pagsang-ayon at mga pagkapalan niya. Napakagandang payo niyan para sa atin ngayon. Pagkalipas ng dandang taon, ipinaliwanag pa ng isang lingkod ni Jehovah kung gaano kahalagang manatiling tapat sa Diyos. Ano ang pinakaminsahe ng mga payo ni na Moises at David? Brother Ditzman, Daniel. Obedience leads to success, but if we obey our God, He will give us wisdom that will enable us to make sound decisions. Pareho silang pinayo, pareho. Ano yung mga pareho nila, pagkakaparehong payo nila? Ano yung pagkakapareho, Brother Julio, please? Pareha silang nagpapayo na ang kaniyang mga pinayuhan ay manatiling tapat kay Jehovah. Nakita natin yung mga resulta Yung mga Israelita hindi naging tapat. Di sila ay nadalambihan. Si Solomon hindi naging tapat. Di nawala yung pagsangayon sa kanya ni Jehovah. Kaya napakalaga yung payo na yun na maging masunod din sa Diyos. Payo at babala. Pareho, payo at babala. Okay, dito na tayo susunod ngayon na paragraph naman. At dito, susunod, makikita natin na isa namang lingkod ni Jehovah na magpapayo rin. At yun ay papakinabangan din natin ngayon. Susunod, Brad. Si Juan ay isang minamahal na apostol ni Jesucristo. Kasama siya ni Jesus sa pangangaral. Nakita rin niya ang mga himala ni Jesus at natili siyang tapat sa Panginoon niya kahit may mga pagsubok. Andun si Juan ang patayin sa Jesus. At nakita rin niya ito pagkatapos itong buhayin muli. Bukod dyan, nakita ni Juan ang pagdami ng mga Kristiyano noong unang siglo. Mula sa isang maliit na grupo ng tapat na malingkod hanggang sa maipangaral ang mabuting balita sa lahat ng nilalang sa buong lupa. So, ang tanong natin sa paragraph 15, yung sa subtopic na wala nang mas makapagpapasaya pa, ano mga naranasan na Apostol Juan? Ito'y matanda na rin siya. Bago siya tumanda, ano naranasan niya, Brother? Arjona naman, please. Talagang naranasan niya yung contemporary na si Jesus, kasama niya ng aral, at nakita niyang Panginoon din na mga ginawa ng maraming himala at tapat sa mga pagsubok kahit hanggang kamatayan at pati yung recognize sa paglaki ng kongregasyon, nasaksihan din niya. So marami siya na, kaya talagang kung magpayo siya, talagang may kinabang tayo dahil naranasan niya itong lahat na ito. Ayun, at ano pa ang nasabi niya na naranasan niya tungkol sa pangaral mabuting balita? Ano ang sinabi ng Colossus 1:23? Tungkol sa mabuting balita, Brother Rizal. Alam natin, noong unang siglo, maliit lang yung mga Kristiyano. Pero bago matapos yung sistemang yon, ayon sa Colossus 1:23,
ay naipangaral sa lahat ng nilalang sa buong lupa yung mabuting balita. At nakita yon mismo ni Apostol Juan. Kaya nga siya ay may otoridad na magpayo. Ayan, sa buong nilalang. Sa nilalang, sa buong lupa, hindi naman kasama ang Pilipinas dyan noon, di pa. Kasi mga known world lang, yung paligiran, known world ang tinutukoy dyan, hindi yung ibang bansa pa, Pilipinas, China, baka wala pa, no? Hindi pa dito nakakaabot. Okay, ang ganda ng karanasan yan, di ba? So, sino ang nakinabang ngayon? Doon sa liham niya, sumulat siya okay? Paragraph 16. Nung malapit nang mamatay ang maedad ng apostol na si Juan, nagkapribaleyo siyang sumulat ng ilang bahagi ng Biblia. Isinulat niya ang isang kapanapanabik na pagsisiwalat ni Jesucristo. Sumulat din siya ng isang ebanghelyo at 3 liham. Ang 3 liham niya ay para kay Gayo, isang tapat na Kristiyano na minahan ni Juan gaya ng sarili niyang anak. Nang mga panahong iyon, siguradong marami ng anak na spiritual si Juan. Malaking pampatibay sa lahat ng tagasunod ni Jesus mula noon hanggang ngayon ang isinulat ng tapat na apostol na ito. Sino ang mga nakinabang sa mga liham ni Juan? No? Dahil sa maganda niyang karanasan, napasulat siya ng Biblia. Sister Linda, Masangkay, please. Siyempre pa po, marami po yung nakinabang doon sa payo ni Apostol Juan noon at hanggang sa ngayon. Ayun, pati tayo nakikinabang. Isipin nyo, ilang taon na noon si Juan bago siya mamatay? Palagay nyo, ilang taon na kasi si Moises bago siya mamatay, 120. Si David naman, 70. Tatandaan na talaga. Ito naman si Juan, ilang taon na siya noon? At that time, nung siya nagpapayo na, nung siya sumulat ng Biblia, Brother Chito. Nasa 90 to 100 na siya. Ayun, okay, hindi natin babaliwalain ang payo ng mga may edad. Talagang maganda yung mga huling habilin nila bago sila mamatay. Paragraph 17. Ano ang isinulat ni Juan sa 2 Juan 4? Wala nang mas makapagpapasaya pa sa akin kaysa rito ang marinig ko na ang mga anak ko ay patuloy na lumalakad sa katotohanan. Balik sa parapo, isinulat niya na masaya siyang makita ang mga kapatid niya na sumusunod sa Diyos. Noon kasing isulat niya ang 3 liham niya, may mga nagpapakalat na ng mga maling turo at sumisira sa pagkakaisa ng kongregasyon. Pero may mga patuloy na lumalakad sa katotohanan. Nanatili silang masunurin kay Jehovah at patuloy na lumalakad ayon sa mga utos niya. Hindi lang si Juan ang nagpasaya sa tapat ng mga Kristiyanong ito, kundi pati si Jehovah. Ayon sa 3 Juan 4, ano ang isang bagay na talagang nagbibigyan ng kaligayahan? Halimbawa, dito na lang sa atin, ano yung nagbibigyan ng kaligayahan sa atin kapag nakikita natin sa mga kapatid natin sa pananampalataya? Brother Bong Libres. Yung patuloy nilang paglakad sa katotohanan ng tapat. At ganoon din yung isinulat ni Juan kasi naranasan niya mismo ito Nung meron nagpapakalat ng mga maling turo, pero yung mga anak niya sa espiritual nagpatuloy. Kaya maligayang maligaya si Juan doon sa pangyayaring iyon. At siya ay hindi lang siya yung naging masaya, kundi ang naging masaya pa doon ay yung mga Kristiyanong iyon na nagpatuloy at ganoon din ang Diyos na Jehovah. So ano naradarama natin mga kapatid? Pagka nakikita natin yung isa't isa dito na sumusunod kay Jehovah, ano mararamdaman natin mga kapatid? Okay. Yeah, Sister Grace. Tayo nga po ay masaya at saka napapatibay. Yun, oo. At napapasaya rin natin si Jehovah. 18. Ano ang aral para sa atin? Kung mananatili tayong tapat kay Jehovah, magiging masaya tayo at mapapasaya din natin ng iba. Masaya tayo kasi alam natin na papasaya natin si Jehovah. Masaya ang Diyos kapag nilabanan natin ang mga tukso sa mundong ito at sinusunod ang mga utos niya. Napapasaya rin niya ang mga anghel sa langit. Nagiging masaya rin tayo kapag nakikita natin na natiling tapat ang mga kapatid natin, lalo na sa harap ng mga pagsubok at tukso. At kapag dumating na ang bagong sanlibutan, masaya tayo kasi alam natin na natili tayong tapat kay Jehovah habang nabubuhay tayo sa mundong pinamumunuan ni Satanas. So anong patuhan natin sa mga sinulat ni Juan? Unang 1:5-3, una, pangalawa, pangatlo. Ano natutunan natin sa mga sinulat niya sa Biblia? Brother Belmonte?
Ayon po sa mga isinulat ni Juan, ang pagiging tapat po kay Jehovah ay nagpapasaya sa atin, sa Diyos at sa iba po. Kapag sinunod po natin ang utos ni Jehovah, napapasaya natin siya at yung mga anghel po. Masaya rin po tayo kapag nakita nating tapat ang mga kapatid sa kabila po ng pagsubok. At lalo po tayong nagiging masaya sa bagong sanlibutan dahil alam nating mananatiling tapat kay Jehovah. Okay, kompleto naman. Brother Mike, may nakita ka pang ibang punto rito? Makikita po dito at idiniriin po nito yung tunay na kaligayahan ay makita lamang po sa pagsunod kay Jehovah. Ayun, tama yun. Paragraph 19. Mas nagiging masaya tayo kapag itinuturo natin sa iba ang katotohanan. Para kay Rachel ng taga-Dominican Republic, napakalaking karangalan na maturuan ng iba tungkol kay Jehovah. Sinabi niya tungkol sa mga natulungan niyang maging lingkod ng Diyos. Hindi ko kaya ipaliwanag kung gaano ako kasaya kapag nakikita kong lumalalim ang pag-ibig nila kay Jehovah. Natututo silang magtiwala sa Kanya at binabago nila ang buhay nila para mapasaya siya. Kaya para sa akin, sulit na sulit ang anumang sakripisyong ginawa ko para maturuan sila. Anong sinabi ng sister na si Rachel tungkol sa pagtuturo ng katotohanan sa iba? Ano yung sinabi niya na nadarama niya? Ipakita na nga rin natin larawan. Pansinin niyo, no? Sa larawan. Okay. Yan. O, si Rachel yon. Ano yung... Bakit siya masaya dyan? Brother Mike. Brother Jay naman pala. Jay. Yung kanyang karamdaman, sabi niya, hindi ko kayang ipaliwanag kung gaano ako kasaya kapag nakikita kong lumalalim ang pag-ibig nila kay Jehovah. Kaya yung isang karangalan na makapag-study at gayon din maturuan yung ni-study at makilala si Jehovah, manindigan, ay isang napakalaking pribileyo at napakagandang karanasan para siya rin ay maglingkod kay Jehovah. Ayun, ano? Saya niya, no? Okay. Brother, de Los Angeles, please. Makita rin po natin na yung sister kapag siya ay nag-Bible study, makita natin yung talagang masaya siya sa ginagawa niya. Kasi baka tayo ginagawa lang natin yung gawain pangaral o pag-Bible study pero hindi tayo natutuwa sa ginagawa natin. Kaya makita natin dyan, nagre-reflect talaga sa mukha niya na talagang masayang-masaya siya at totoong-totoo sa kanya yung pangaral. Halimbawa yan, sa kaliwaan nyo, kanan nyo na, anong nakita niya, bakit siya masaya lalo? Okay, bakit siya masaya lalo? Brother Tom? Kasi po, yung kanyang study, kasama na niya sa pagbabahay-bahay. So, ikinakapit na nung study niya yung kanyang natutunan sa Bible. Kaya ganun din sa atin, kapag tayo ay may dumadalo sa pulong, nagba-Bible study, talagang nandun yung ating kagalakan, hindi natin ma-imagine. Ganun din yung naranasan ng sister na yun. Ayun, pagka naramdam, mahal na nila si Jehovah, tapos sinusunod na, masaya talaga tayo doon. Paragraph 20. Ibang-iba ang panahon at sitwasyon ni Moses, David at Juan kung ikukumpara sa atin. Pero malaki ang pagkakapareho natin sa kanila. Mga lingkod sila ng tunay na Diyos at ganyan din tayo. Gaya nila, nananalangin tayo kay Jehovah, nagtitiwala sa Kanya at umaasa sa patnubay Niya. At sigurado rin tayo na pagpapalain ni Jehovah ang mga sumusunod sa Kanya. So, ano ang tayo na ngayon, ano? Anong pagkakatulad natin kina Moises, David at Juan? Anong pagkakapareho natin sa kanila? Bagaman sila nabuhay na ibang panahon, iba-ibang panahon. Okay. Si April naman. April, please. Mga lingkod sila ng tunay na Diyos at ganyan din po tayo. Gaya po nila, nanalangin po tayo kay Jehovah at nagtitiwala sa Kanya at sigurado po tayo na pagpapalain po ni Jehovah ang mga sumusunod sa Kanya. Ayun. Okay, isa-isayin nga natin. Bukod sa pareho tayong lingkod ni Jehovah, lingkod sila ni Jehovah, tayo ganun din. Kumbaga, saksi sila ni Jehovah, tayo saksi rin. O ano pa yung ginagawa nila na ginagawa rin natin ngayon? Binanggit na, no? Brother Rizal, please. Binanggit sa paragraph yung tatlong ginagawa nila na nalangin kay Jehovah. Lahat yun, ginagawa din natin yun. At siyempre, nagtitiwala rin tayo kay Jehovah. At yung panghuli, umaasa tayo sa mga patnubay ni Jehovah. Kaya nga, andito tayo sa mga pulong, isa itong parahan para pinapakita natin na talagang na yung patnubay ni Jehovah, gustong-gusto natin. So, kung paano sila pinagpala, tayo pinagpapala rin, anong kailangan natin gawin sa mga payo? Okay, Sister Marilyn. Para sigurado tayong pagpapalain tayo, anong kailangan natin gawin sa lahat ng payo na matatanda Moises? Yan. Kailangan po natin sumunod. Ayun, yun lang. Okay, tingnan natin 21.
Talagang napakahalagang makinig tayo sa mga huling habilin na tapat ng mga may edad na iyon at sumunod kay Jehova. Kung gagawin natin yan, magiging matagumpay tayo, mabubuhay tayo ng mahaba, ng walang hanggan. At magiging masaya tayo dahil alam nating napapasaya natin ang mapagmahal nating Ama na sagana magbibigay sa atin ng mga gantimpalang higit sa maiisip natin. Okay, maraming salamat Brother Roy Mata sa inyong mahusay na pagbasa. At ngayon, dadako tayo sa uling tanong na ang paragraph. Ano mga pagpapala ang tatanggapin ng mga makikinig sa payo ng tapat na mga edad na gaya na Moises, David at Juan? Ano? Mga habilin nila kasi mamatay na si Moises, si David mamatay na rin, si Juan mamatay na rin. Pero anong pagpapala pagka pinakikinggan natin sila? Sister, doon naman si Michelle, please. Kung makikinig tayo sa payo ng tapat na mga maedad na gaya ni Moises, David at Juan, maging matagumpay tayo, mabubuhay tayo ng mahaba na walang hanggan, at maging masaya tayo dahil napasaya natin si Jehovah at natamo natin yung kanyang ngiti ng pagsangay. Ayan. So lahat ng pagpapalang ito mga kapatid, lahat ng pagpapalang binanggit kanina, mga napag-aralan natin, ito'y makakamit lang natin kung ano ang gagawin natin. Yeah. Dito susum, wala. Sister Ampi naman. Kung tayo maging masunurin. Ayun lang. Oo, obedience is better than sacrifice. Sabi nga ni Samuel, di ba? So ngayon, maraming salamat mga kapatid sa inyong mga napakagandang sagot. So ano ang matuhan natin mula sa huling habilin? Kasi mamatay na sila, kaya habilin ang ginamit dito no? Ano matunan natin sa huling habilin ni Moises? Sister Barsi. Kung manatili tayong tapat sa Diyos na Jehovah, makakamit natin yung buhay na walang hanggan dito sa lupa at magkakaroon tayo ng kapayapaan at makakamit natin yung saganang buhay na lahat ng pangangailangan natin na hindi na tayo magpapagal. Ayun, gaano ba i-describe na natin, gaano ba kahaba ang walang hanggang buhay? Milyon, bilyon, trilyon, quadrilyon, o ano mga kapatid? Higit pa ron. Tagal, Okay, so, yan, kailangan talaga patuloy na maging masunurin. Kay David naman, ano matunan natin sa huling habilin niya? Sister O'Malley. Natutuhan nga po natin kay David na kung susunod po tayo kay Jehovah, bibigyan niya nga po tayo ng karunungan para makagawa ng matatalinong desisyon. Yan. Kaya bago magdesisyon, ano mo nang gagawin natin? Bago tayo maliliit o malalaking bagay, ano mo nang kailangan natin gawin bago tayo magpasya? Sister Josie. Kailangan nga po natin manalangin muna bago magdesisyon. Yan, oo. Tama yun, ha? Okay, manalangin muna. Kay Juan naman, ano matunan natin sa huling habilin ni Juan? Brother Torres? Unang Juan 5:3 po na magiging tunay po tayong masaya at mapapasaya rin po natin ng iba. Ayun, di ba? So, halimbawa, yung paglilingkod natin, madali bang magpapadali para maging para yung pagbabaybay natin kahit mainit, ulanin tayo at arawan yan bagaman mahirap, pero ano magpapadali? Brother de Los Angeles, please. Sabi nga ng iba, focus sa goal. Totoo naman yun kasi isipin natin yung mga positibo at pagpapala sa hinaharap na tayo ay magiging masaya na mabubuhay sa lupa magpakailanman. Yan, tama. So, okay. So, yan. Anong pagkakapareho natin? Kina Moises, David, at Juan? Ano yung pagkakapareho natin mga kapatid? Sa kanila? Sister Dimakali. Gaya rin po nila, tayo po ay nananalangin kay Jehovah, nagtitiwala sa Kanya at umaasa po sa patnubay ni Jehovah. Ayan, okay, good. So mga kapatid, bakit mahalaga ang pagsunod? Bakit napakahalaga? Isang salita lang, obedience. Bakit napakahalaga niyan?
Yeah. Sister Linda. Okay. Anong pagpapala pagkasumunod? Yung pagsunod po kasi nakasalalay doon yung pagpapala na ibibigay ni Jehovah God. Kaya napakahalaga yung masunurin sa Kanya. At ang pagpapala natin ay Brother Henry Flores, tama yung sinabi, no? Pagpapala. Isa na doon ang pagpapala doon ay buhay mismo kasi buhay talaga nakataya sa ating pagsunod. Ayan, oo, buhay na. Obedience, yun lang, ano. Pagka sinusunod natin si Jehovah, pagpapalain tayo. Ano. Although yung iba mahirap sundin, pero ang sikreto, katulad ng